Good morning. Good morning po. Morning. 12 years of God's faithfulness. Amen? Amen? Talaga. At hindi po natin matatawaran yung katapatan ng ating Panginoon. Tayo po ay minsan sumasablay, pero ang ating Diyos ay steady sa kanyang faithfulness. I would like everybody to please stand. Samahan niyo po ako in reading. We'll be reading from the book of Habakkuk, chapter 3, verses 17, 18, and 19. Okay po. Let's read. Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no hurt in the stalls. 18, yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in God's of my salvation. 19, God, the Lord is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on high places. Sige po, pwede po tayong umupo ulit. Ang prophet Habakkuk po, ang sinasabi niya po dito ay dumadaan siya sa difficult times. At nagkakaroon na siya ng maraming question dahil doon sa nararanasan niya. He saw violence, nakakita siya ng mga violence. He saw injustice. And worse, yung dadating yung Judah para i-invade yung kanyang nation. Tinanong na niya si God, why are these terrible things happening? Minsan nagkakaroon din po tayo ng ganyang question, di ba? Nakaka-relate po tayo. In verses 17 hanggang 19, Habakkuk paints a picture of complete disaster. Whether ito po ay literal na nag-paint siya or it is a poetic expression. Sabi niya, no figs in the trees, no grapes in the vineyards, no olives, crops, sheep, or cattle. In simple terms po, bumagsak din yung economic standing nila, nag-collapse, nagkaroon ng gutom, nagkaroon ng mga kawalan. Yet, despite of all those, He chose to be joyful sa ating Panginoon. He declares that He will still rejoice in God. So, bakit ko po sinasabi ito? Kasi po, faith is not only praising God when blessings are visible, when blessings are around, or when blessings are favorable, kundi dahil ang faith po is continuing to trust our God even when everything around ay nawawala. Seems empty. And kahit nga po mukhang, I'll use the term, kahit po mukhang ewan na yung paligid natin, ay andun pa rin yung ating pagpupuri. So sa verse 19, isang napakaganda pong picture pinakita niya. God enables His people to stand firm, to be strong, to be stable, to be sturdy, even in difficult seasons. So today, ang declaration po natin, TLA Grace Christian Church, is maging joyful, magkaroon ng faith in God, even when circumstances completely fall. Let's bow our heads. A simple prayer po, Panginoon. Father in heaven, 12 years, not of our faithfulness, but your faithfulness to TLA Grace Christian Church. We praise you. We will give you glory. We will give you honor, not just for the things that you have done, not just for the things that you have provided, but because of who you are to us. We will continue serving you. We will continue seeking your face. We'll continue looking unto Jesus. So, ladies and gentlemen, the TLA GCC Chancel Choir. Jesus is my Savior and
others will conform. I'm looking unto Him. I'm looking unto Him. I'll run the race with patience, endure what judgment's best. I'll lay aside the simple ways that makes me fail the test. I will search the Holy Scriptures that can every problem solve. I'll serve my God and Savior, and that with great resolve. And that with great resolve. I'm looking to Jesus, to Jesus, to Him. I'm looking to Jesus, His feasting on His word. I'll turn not to the left or right, I will not face the rear. When friends or foe forsake me, Lord, I will not shrink in fear. I am looking to the King of Kings, of Kings. Church, as we celebrate 12 years of God's grace and faithfulness through TLA Grace, let's remember that every testimony, every breakthrough, every restored life, and every answered prayer happened po not only because of our strength, not because of our own strength, but because of God's amazing grace. Amen? For 12 beautiful years, God has sustained this church. He has guided this family and poured out His love again and again. Through every season, His grace never failed us. And today, we don't just celebrate our anniversary, but we celebrate a faithful God who carried us this far. As we open our anniversary with this song, let us all be reminded where we came from, what God has brought us through, and the grace that continues to lead us forward. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost,
thanksgiving. Hallelujah. I will enter his courts with praise. With a grateful heart, I will bless his name. He is good. He is good. Amen. He's faithful forever. I will enter his gates with thanksgiving. I will enter his courts with praise. With a grateful heart, I will bless his name. For he is good. He's faithful forever. I will enter his gates with thanksgiving. I will enter his courts with praise. With a grateful heart, I will bless his name. For he is good. He's faithful forever. Enter his gates with thanksgiving. I will enter his courts with praise. With a grateful heart, I will bless his name. He is good. He's faithful forever. He is good. 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 I've got joy. Hey, here in your presence, it feels like heaven now. I'll rejoice, all because of you, Jesus. I'll shout my praises loud. I've got joy. Here in your presence, it feels like heaven now. I'll rejoice, all because of you, Jesus. I'll shout my praises loud. You've been good to me. Oh, so good to me. You've been good to me. Oh, so good to me. I've got joy. I've got joy. I've got joy. I've got joy. If you believe that the presence of the Lord is here tonight, can I hear an amen? One more time. If you believe that the presence of the Lord is here tonight, is here today, can I hear an amen? Para sa mga bago dito sa sanctuary na to, you might be asking, how can I say that the faithfulness of the Lord has been with us for 12 years? Well, it's because He picked us up, He turned us around, He placed our feet on solid, solid, solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed our heart, He changed our name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God.
ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness, you can't just keep it moving. Now you ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son is found his way back home.
Ikaw ang aming Diyos na tapat. Di ka nagkukulang, Panginoon, sa lahat, Lord, ng pagsubok sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng oras. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig sa aming lahat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Siya nga po, Panginoon. Kahit may suliranin man, palagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan.
we know that God remains the same. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, and magpakailanman. As we continue to worship Him with this new song, let us then reflect our hearts. I think the word of the Lord for us this morning is that, anak, alam ko yung paghihirap mo. Nakikita ko, hirap ka na. But I want to ask you now, kailan mo ibibigay sa akin? Kailan mo papakawalan yan at ibibigay mong lahat sa akin ang bigat? You don't need to do it alone. In fact, ako lang. And so, let's reflect to that as we sing this song. Kung sa sarili hindi na sapat, ay raming kulang di kayang punan. Sinusubok ang pusong pagal, ngunit umaapaw yung pagmamahal. Ay raming kulang ang iyong pinunan, ngayon pa ba magdududa? Katapatan mo ay subok na. Ramdam na sa ihip ng hanging tanaw, kasabili iyong mga tanaw. Liwanag ng buwan at arawan, patunay
this song, kailanman hindi nagbabago ang Diyos. Magbago man ang paligid, He remains the same. He remains faithful and He will do it. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan. With our hands raised, let's sing. Ika'y tapat sa aking buhay. Yes, Lord. Yes, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa aking buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Sige po, tayo po makakaupo muna and we will continue our worship sa ating pong pagbibigay. Church, happy anniversary. Alam niyo po sa Biblia, there are 3 types of rain in the Bible. Yun yung early, yung spring, then yung summer rain. Bakit importante itong ulan? Kasi in a country like Israel, na yung tubig ay very scarce, tanging sa Panginoon sila umaasa sa pagpapala. Bakit ko binabanggit itong ulan? Alam ko, pawis na pawis kayo. Kagabi, umuulan, di ba? Lakas ng ulan kagabi. Ngayon, mainit na naman. Pero in the 12 years na magkakasama tayo dito sa TLA Grace, ang Panginoon ay nagpapadala ng unan ng pagpapala in every season of our lives. Kaya ngayong umaga, iniling ko na idalhin natin po yung offering box po natin in the middle. Yan. So that in this part of the service, ang hamon sa ating mga kapatid is that dahil ang Diyos tapat sa lahat ng pagkakataon, tayo'y mananatiling tapat, umuulan man, umaaraw man, o mayroong tagtuyo. Dahil ang Diyos nagpapadala ng ulan ng pagpapala para sa lahat. Manalangin po tayo mga kapatid. Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord, that kahit minsan, Lord, mainit, financially, Lord, may drought, Ikaw, Panginoon, palagi nagpapadala ng ulan ng pagpapala sa mga anak mo, Panginoon. In the 12 years, Lord, na nandito kami, Panginoon, hindi kami, Lord, nagkulang. Walang buwan, Panginoon, na nag-aalala kami, Panginoon, na kung makakabayad kami ng kuryente, ng renta, Panginoon, ng mga papangailangan ng iyong iglesia, Panginoon. Kaya, Lord, in the 12 years, Panginoon, ng pagbabago ng panahon, ng klima, even, Lord, sa pagdaan ng pandemic, na natili kang tapat, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, we recall back that 12 years and we look forward that because of your partnership, because of your trust, because of our faith to you, Lord, and the faith that you give us, Lord, the coming years, Lord, would be brighter. The coming years, Lord, we believe by faith, Lord, would be more prosperous than the past. So, Lord, we give back all that our tithes and offering, Panginoon, to honor you, to
to give back our love and praises to you, Father. Jesus is our prayer. In Jesus' name, say amen with me, church. Sige po, mag-offering po tayo. Magandang umaga po, TLA Grace Church. Are you happy that you are in the house of the Lord? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Nais po nating batiin si Sister Eileen Quijano. Sister Eileen, could you stand please? Sister Eileen, yeah. Siya po ay bago po sa ating iglesia. Salamat sa iyong pagdalo, kapatid. Mahal ka ng Diyos. Dalangin namin paglabas mo ng pintuang yan ay you will never be the same again. Praise God. Thank you so much. Isa pong karangalan, what a joy and what a privilege, brothers and sisters, that we come together today to celebrate the 12-year, the culmination of our 12-year anniversary celebration. Masaya po ba kayo? Amen. Praise the Lord. Now, tunay nga pong napakabuti ng ating Diyos sa ating iglesia sa loob ng 12 taon. Sabi nga po ng ating mga kapatid, hindi niya po tayo pinabayaan, lagi niya po tayong pinagpapala. At sa espesyal na araw na ito, mga kapatid, tayo pong lahat ay excited dahil alam ko na ang Diyos po ay meron pong dalang mensahe, may mensahe po sa ating lahat sa pamamagitan po ng ating team this month, no? Under the theme that the prize that awaits us. Yan po ang mensahe ng Diyos sa atin sa buong buwan na ito. At syempre, tunay pong kagalakan para sa ating lahat na makasama po ang isang tapat at mabuting lingkod ng Diyos na hindi na po bago sa ating lahat, lalong-lalo po yung matagal nang umaattend sa iglesyang ito. No? Para po sa mga bago, nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating pong tagapagsalita sa oras na ito. Now, siya po ay naging blessing sa ating church, hindi lamang po sa ating iglesia, but in our, not only in this congregation, pero sa buong po natin, yung TLA Network of Churches. At tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos dahil po ginamit ng Diyos ang taong ito upang tayo po'y hubugin sa ating spiritualidad, sa kanya pong leadership, at yung pong buhay na ikinabuhay niya po sa ating kalagitnaan. At syempre po, our guest speaker today is none other than Reverend Peter Banson. Now, he is the senior pastor of TLA Purview, at siya rin po, mga kapatid, ang overseer ng TLA Network Churches na kung saan tayo po ay active member. At hindi lang po yan, siya po ay, he also serves as a video production consultant for Asia Pacific Media Ministries. And we thank the Lord for his life and how the Lord continues to use him for his glory. So church, without further ado, let us warmly, joyfully, and wholeheartedly welcome our dear pastor, Pastor Peter Banson. Amen? Pagpalakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Salamat po, Pastor Jerry. Malulungkot to sa harap eh. Isang pagpapala po yung ating worship, di ba ba? Talagang
Talaga ang Panginoon naparangalan sa ating kalagitnaan. So sa ngalan po ng TLA Fairview at ang ating TLA Network of Churches, binabati po namin kayong lahat ng TLA Grace ng isang pinagpalang 12th year anniversary. Ang 12 o 12, symbolic number po yan eh. Kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, ito po ay mayaman po sa kahulugan. Yung 12 po ay dinadala po, of course, yung parang divine order sa Biblia. Pag inaayos ng Diyos yung kanyang pamamalakad, pagiging buo, ladies and gentlemen, sa kanyang bayan at sa, of course, sa kanyang mga gawa. Pero sa araw na ito, nais kong sabihin na ang 12 or the number 12 points to the faithful perseverance of TLA Grace, who 12 years ago ay gumawa ng tipanan. Sisimulan natin sa lugar na ito ang gawain ng TLA Grace with renewed vigor, with fortitude, and blazing hope na ang Diyos may gagawin pa. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Amen. Marami pang gagawin ang Panginoon. Pag tinitingnan ko po ang sanctuary na to, marami pala akong mga kaedad dito, di ba? I look at them and say they are battle-hardened veterans. Maraming mga hamon, dinaanan po ang TLA Grace at kayo po'y nanagumpay. Hindi kayo po nalupig. At nakakita ko may marami po mga mukha naman, mga young warriors here who are eager to be used by God for His greater glory. Kaya nga po't napakaganda po kami naririto. My wife Grace is here. And our church po sa TLA Fairview, nagpapaabot po na sayang po, dapat naririto sila. So, the 12th year of TLA Grace, ladies and gentlemen, brothers and sisters, should be a clarion call. Yung clarion is an old term, pero parang pakakak po yan, trompeta, na tinatawag ang hukbo na magsama sa pagdigma. So, dapat po mas greater po, first of all, yung ating perseverance, mas greater ang ating focus, ang daming gagawin ni Lord, at si Tony Villanueva, maghuhukay doon po sa Bago Bantay, hanggang maitayo po ang gusali po natin pagsamba. So, sa araw na ito, mga kapatid at mga magulang, ating pong talakayin po ayan. Ito po yung tema natin, di po ba? Sa nakaraang 4 na linggo po ay nakikita po natin na ito po'y hinahayag, pinapangaral po sa atin. But let me say first of all, na ang ating pong pagtutunan ng pansin ay ito. Thank you. Pastor Jerry, ilay hands po ito mamaya. Riverside, back to the first ano. Okay, sige. Pasensya na mga kapatid at mga magulang ha. Kapag kayo po ay nagpupunyagi, ito po ay dadalhin po tayo sa lugar kung saan ang walang hanggang mga pagpapala ni Lord ay atin po kakamtin. Pero anumang pagdurusa, pagsubok na dinadaanan po natin mga kapatid, hindi po yan maaaring ipantay sa darating na pagpapala ni Lord. Di ba sabi nga ni Apostol Pablo, I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that will be revealed in us. So, yung price na to, always awaits us, mga kapatid at mga magulang. Pag-uusapan po natin today, the coming reward, amin po ba yan? Gusto niyan? Coming reward according to our works. Kasi po, yung faithful perseverance in Christ leads us to an eternal reward. Na anumang pinagdaanan po natin far outweighs any, and I know TLA Grace has been a sacrificial church. Totoo po yan. Now, binuksan po ng ating mga pastor po dito po, Your Honor Randy, ikaw ba nangaral ng linggo? Hinimay mo ang salita ng Diyos. Hindi ko po napapanood kasi baka hindi ko po makayanan yung isang araw na nagpupuri sa Diyos. Nawa, yung kanilang mga inilahad sa atin, pakinggan po natin at isabuhay po natin, mga kapatid at mga magulang. Kasi po, ang Santong Espiritu ginamit sila para mangaral po sa atin.
Okay po ba yung mga kapatid? So, sa araw na ito, tungayan po natin, ladies and gentlemen, yung ating pong base scripture. It's Revelation 22, verse 12. Could you read it aloud? Sabay-sabay po tayo. And behold, I'm coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. Ang buhay Kristiyano, hindi po ito walang saysay na pagpapagal. Lahat po kasi ng ginagawa natin pagsunod, every act of obedience, every act of sacrifice, every prayer, every service, every perseverance done for Christ, nakikita ni Lord. Si Lord po, nagmamatsyag po yan, hindi po yung parang, uy Lord, hindi mo nakita yung ginawa ni Pastor Jerry. Nag-google po siya ng panahon. Saka yung patuloy na pagtutugtog ni Joy M. Lord, hindi mo nakita na nagpapagal siya. Hindi po eh. Lahat po ng ginagawa po natin, God sees all of them. Now, ito po ang ating pong, isa pong tenet of what we believe. Tayo po inaligtas sa pamagitan po ng biyaya. Okay? Believers are saved by grace through faith, yet, ito po, rewarded according to faithfulness. Pagbalik ng Panginoon, titimbangin ang ating buhay. Magsusulit po ang bawat isa po sa atin. At ipapamahagi po niya, kasi ang Diyos po hindi maramot eh. Ipapamahagi po niya ang mga eternal rewards. So this verse that we read earlier reminds us na ang pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid at mga magulang. Hindi lang po ito event na ating po inaantay. Motivation po ito para po tayo patuloy mamuhay ng may kabanalan. Apon po ba? Today, we worship God and said, you are faithful. But you know, because God is faithful, you are faithful also. You are serving God with faithfulness. So una, tingnan po natin yung katiyakan ng muling pagbabalik ni Kristo. The certainty of His coming. What did He say? Behold, I am coming quickly. Di ba ang talatang ito ay nasa dulo ng Biblia? Tatapusin ni Jesus ang buong banal na kasulatan in the book of Revelation, chapter 22. And He ends it by saying, I am coming quickly. Hindi po ito symbolic. Ito po ay visible, makikita niyo at makikita ko. Mararanasan po natin. Tiyak po ang kanyang muling pagbabalik. So yung salitang quickly, pansinin po niyo, hindi sinabing forthwith, hindi po sinabi. Sabi quickly, carries the ideas of suddenness, yung biglaan. In fact, siguro bago ko matuloy yung hakbang po dito, baka dumating na ang Panginoon. Ganun po ang kanyang muling pagbabalik. Kaya nga tayo pong mga nagmamahal sa Kanya ay iluudyo kang mamuhay ng gising. Di ba? Eh dito po sa TLA Grace, kaya kami, Joy, nag-i-import dito ng mga player kasi dito magagaling mag-basketball eh. Lalo na, of course, yung import po namin si Tommy. Import namin si Tommy. Yung player sa basketball, di ba, naglalaro kasi binababa ni Samuel yung bola, dapat gising yung mga Soriano. Hindi mo lang kung saan papasa eh. Di ba? Pag nalingat ka, wala na yung bola, kukunin ng kaaway. Mabuti ang nakakuha si Gigi. Friend ko yung si Gigi, mabait yan. Sabi ni Jesus sa ito, looking, may actual word, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Hindi lang ako nag-aantay mamatay. Yung parang, kailan ba ako kukunin ni Lord? Nag-aantay po ako ng hari. Ito po ay tinatawag na great hope. Alam po niyo, more than 2 weeks ago, nakatayo po ako sa puntod na ihimlay po ang katawan po ni Ate Ellie Armamento. At pagliyong ko po doon meron pong 2 puntod po doon, si Connie at si Nanay Atang. Itong 3 magkakapatid, tapat po nating kapatid dito po sa church. Bagaman may mga limitation yung paggalaw. Halimbawa, si Nanay Atang parang, di ba po, likod. Si Nanay Connie bulag. Hindi po nag-a-absent po yon. At si Nanay Ellie ang nag-aakay po sa kanila. Noong ako'y naroon po sa eternal, sinabi ko po, ito po mga salitang ito. Ang Panginoon mismo bababa mula sa kalangitan, ng isang sigaw, tinig ng arkanghel, at ang trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay muling magbabangon. At tayong nananatili at nabubuhay ay kakaunin kasama nila. This is our blessed hope. We're waiting for Jesus to
papag-pray natin, Pastor Jerry, Lord, hindi mo kami kukunin hanggang hindi matayo ang building ng TLA Grace. Kasi wala maiiwan. Amen, ha? Huwag mo muna, Lord. I-dedicate kay Pastor Jerry, dadating ka. No, muna. Ang mga sakit, tayo nag-dedicate, biglang nawala na po tayo lahat. But we understand God. Naalala ko doon na may mga tapat po tayo mga kapatid dito. Nagtatapat po, and they were taken, but hindi po tapos po doon. Tayo din po, makakapiling natin sila. Amin po ba? We will definitely see them. So every generation ng TLA Grace, dapat mamuhay ng may expectancy. Nag-aantay na babalik ang Panginoon. Kaya nga itong doctrine of Christ's return will produce urgency. It will produce holiness. It will produce perseverance in our ranks. Para ka kasing nagbabantay sa gabi. Sorry, medyo malabo. May nagbabantay sa gabi. Meron siyang amo. Hindi ito natutulog dahil iniwanan po siya ng responsibility to guard whatever that is. Kasi po, pag bumalik ka kayong amo, natulog po siya. Nakita na ba kayo ng mga guardian tulog? Bukas yung mata, pero yung laway alam mo, tulog yun di ba? Dapat po, alert. Ganun din po tayo. We're waiting for His coming. Ako, I think I've been waiting for Jesus for the past 48 years. Kasi I've met Him 48 years ago. Hindi pa siya bumabalik, pero ako'y nag-aantay pa rin. Kasi alam ko po, iba yung timeline ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Kaya nga't araw-araw, tayo po'y mamuhay na handa sumalubong sa Panginoon. Di ba, Pastor Tono? Gising po tayo. Pangalawa, kapag merong pinasasabi ang Panginoon, do not delay obedience. And that's a great lesson. And then we maintain spiritual vigilance and devotion. Dahil there is a reward that Christ brings. May dadalhin po siyang gantimpala. Sabi nga ng Biblia, behold, I'm coming quickly. My reward is with me to give everyone according to his work. Tuwing Pasko ay pag dumadating yung mga ninong yung mga namamasko pupunta sa kanilang mga ninong, kakatok sa bahay ni Atty. Randy Nagy. Si Randy dapat puno yung kamay, bulsa, di ba? Nag-expect sila na may laman, may binibigay sa kanila. Ang Panginoon, when He comes, He will not come empty-handed, ladies and gentlemen. Why? He is the righteous judge. He is the gracious rewarder. Kaya nga po yung mga rewards na makikita po natin sa buong banal na kasulatan are not about earning salvation. Di ba? Wala pong naliligtas na binili ang kaligtasan. Pinagsumikapan ng kaligtasan. Nangaligtas tayo dahil po sa biyaya ng Panginoon. Dapat alam po yan ng TLA Grace. Di ba? Yung grace. Ngunit, yung mga rewards ay commendation. Dito po sa TLA Grace, hindi po tayo maramot sa commendation. Kapag meron po nagpunyaging kapatid, may ginawa, sineselebrate po natin po yan, mga kapatid. Sabi nga ni Apostol Pablo, each one's work will become clear. Pag sinabi it will be clear, halimbawa, lahat po tayo, di ba? Meron tayong mga ginawa para sa Panginoon, di naman loob natin eh. Ha? Gagawa ko kasi, nakatingin si Pastor Jerry eh. Sisipagan ko, pero in our hearts, medyo malamya yung ating service. Pero sabi ng Biblia, one day, it will be clear, for the day will declare it because it will be revealed by fire. Ito po ay, of course, mga imagery ni Pablo. Yung gawa mo, susubukin ng apoy, baka kung yan dayami lamang, kahoy lamang, mawawala. Kung ito'y ginto, pilak, mananatili po siya. So, if what I do endures, I will receive a reward. Una, ang kaligtasan na meron po ang marami sa inyo, kaloob ni Lord po yan. It's a gift. You cannot earn it, you cannot pay for it, you have to receive it, and you have to live it out. Pero yung rewards ay expression ng approval ng Panginoon. Pag na-approve siya, hindi siya maramot sa rewards. He does not apologize. This book does not apologize for rewards. Filled with promises of rewards. Kasi ang Diyos, hindi po katulad ko na minsan nakakalimot na. Example, kahapon, prayer meeting po namin. Nasabihan ko yung leader namin, si Noel Natividad, earlier, I think a month ago, kapatid, ikaw mag-i-exhort ha. Eto na yung prayer meeting. Ako tumayo, of course, in-introduce ko. Mamaya, nangaral na ako. Mabuti ka mo, walang nagpapapadyak sa baba.
And at the end, pinaalala sa akin ni Sister Grace, yung patapos na. Kinausap ko pala yung aming leader. So, ako'y nagsosorry sa kanya kasi sabi ko, kapatid, babawi ako sa'yo. Sa pulpito na kita papasalitain. Gracious naman po siya. Sabi, Pastor, okay lang. One of the first times po yan, nakalimot ako. Si Lord, hindi po nakakalimot eh. Pag may sinabi po siya, ay kanyang tatandaan po yan. Yung bawat ginagawa po natin, na hindi naman tayo naghahanap ng reward, nakikita po niya yan. Every small act done for Christ matters for eternity. Now, halimbawa, katulad itong gardener na to, buwan po siya nagtatanim, nagtutubig, nagkakalkal po, caring for his plants. Nasa ilalim po yung binhi, hindi naman nakikita po yan. At yung, pag tinanaw po yung hardin, hindi mo nakikita yung sipag ng hardinero until the day of harvest. Dito po sa TLA Grace, marami dito nagsuserve kay Lord lang. Hindi kinakailangang sabihan, hindi kinakailangan yung picture, nakapaskel po dito at pinapalakpakan. Marami po yan all over. I've seen you, I know you all these years. Pero nakikita ni Kristo. Kapag siya'y nag-reward openly, di ba? Hayagan, hindi po siya nag-reward tago. Napakaganda po yan. So, what do? Serve faithfully even when unrecognized. Amen. Continue doing good without discouragement. Ang hirap pala gumawa ng mabuti sa Pilipinas. Diba? Kaya huwag kang titingin sa mga Facebook post kasi talagang malulungkot ka eh. Tapos ang sabi mo, bakit ba kami nagpapatuloy magpakabuti? Diba? Parang yung Psalm 73, diba? Sabi nung psalmist, Lord, napakabuti mo sa Israel, maliban sa akin. Tisod ako, Lord, kasi nakita ko yung mga masasama. Sila pa wala silang sakit. Yung kayabangan nila parang kwintas sinusuot nila at sinasabi na, may alam ba si Lord? Di ba? Pero sabi niya, until pumasok ako sa sanctuary ng Lord, naintindihan ko. Sila po ay nakatayo pala sa madulas na lagayan. Guguho ang kanilang buhay. Sabi nga ng Psalm 73, parang panaginip lang ang kanilang buhay. Kaya, huwag tayo ma-discourage. Amen. Di ba kumain kayo kanina sa... Saka ito, alam po nyo, yung mga... We have a building project, pero para may delay. Alam po nyo yung delay, huwag kayong... Don't be worried about delays. Kasi ako experience ko, pag si Lord nag-delay, mayroon isang dahilan, malaking dahilan po niya eh. Alam mo, kwento ng araw, yung building natin sa Fairview. Gusto namin magtayo eh. So, lapit kami nangungutang kami sa bangko. Sabi niya, sorry po, hindi kami nagpapautang sa church, sa ospital, sa kaskwela. Kasi kung hindi kayo makabayad, hindi naman namin kayo pwedeng isara. Yun na. So sabi ko, sige. Kasi maganda makautang na maayos, maganda yung kondisyon. Ang nangyari, dumating yung Asian currency crisis. So kung ito po ang aming utang, ito lamang ang aming pababayaran, magiging 40% ang utang mo at debt mo. So when I heard that may konting delay dito, sa mga permit lang yan eh. Huwag po tayong, kasi si Lord marunong. Alam po niya kanyang ginagawa. Huwag po tayong mag-worry. So, don't be discouraged because God knows what He wants to do for TLA Grace. Amen? Kaya ituloy yung pagbibigay. Yung mga sabi, kaya naman eh. Trust that Christ sees every sacrifice made for Him. Amen. Pagtiwalaan po natin, alam ni Lord yan, hindi ko naman ginagawa para sa tao po yan eh. Miskin na pinagdidilatan ni Pastor Dindo, gagawa ko para kay Jesus lang. Because, ladies and gentlemen, rewards are given according to faithfulness. Mahalaga po yung concept na yan eh. Sabi po ng Biblia, to give everyone according to his work. Ang Diyos hindi lang ina-evaluate yung activity, yung paggawa. Ini-evaluate po niya yung katapatan. Yung motivation at yung pagsunod. Kasi nga po yung judgment po natin ay dahil sa works. Hindi po dahil sa ating ikaliligtas. Kasi si Kristo binayaran na lahat ng ating mga pagsalansang, yung mga kabuktutan natin. So may bayad na po yun eh. Ito may kinalaman po sa nagpunyagi ka, nagtapat ka, si Lord, meron po siyang reward. Ganun po ang style po niya eh, ladies and gentlemen. Sabi nga ng Biblia po, we must all, pag sinabing all, appear before the judgment seat of Christ. That each one, tayo si Becky sa harap ni Lord, tayo si Elsa, tayo si Atty. Randy, tsaka yung pinakasalan niya, si Farah.
And they will be rewarded according to what they had done, whether good or bad. This has nothing to do with condemnation. The scripture says, lahat tayo po ay magsusulit. Dito, kadaming accountant dito. Ang pinakamabait nating accountant si Karen, hindi masyado stricto. Diba? Yung bawat kusing pa bakit kulang ito? Ganun po ang mabuting accountant, diba? So many of you have accounting backgrounds. Ano pa kaya ang Diyos? Di ba? Pag sinabi ng Biblia, we will give an account. Totoo po yan. Kaya ngayon pa lamang, halimbawa, if you look back at your past at medyo sablay yung ating boy Kristiyano, it's not too late. Start to live right for Jesus. Amen. So that on the day of accounting, di ba sa work, pag yung tao sablay sa trabaho, natatakot pag nagkakaroon ng accounting, nagsusulit. Sabi ng Biblia, magsusulit po tayo. And I am confident that many in TLA Grace, when the time comes, when they stand before God, hindi po nakatungong ulo. Confident po sila. Hindi mayabang, confident because they have lived for Jesus according to the grace given to them. Ito po ang ating pong pagsumikapan. The Lord rewards faithful stewardship. Hindi pare-pareho ministry po natin dito sa church. Some are, itong praise, si Joy Nunez Morales. Patagal na po ito tumutugtog. Ito lamang ang tanging tumutugtog na, miski na baluktot yung aking pasok, tama agad. Saka si Joy lamang yung hindi po sumisimangot pag iba ang lyrics ko. Kasi pag ang pastor nagpakanta iba ang lyrics, yon ang official lyrics. Amen. But yung mga bagay na yun, mga kapatid, faithful stewardship, mari ang trabaho ko lang kumakamay doon sa pinto. Pero si Lord, walang pinagkaiba yon doon sa pastor na nangangaral. Di ba? Lahat po yung ating stewardship, pantay-pantay po yan sa mata ng Panginoon. Ang tanong, nagsikap ba ako? Kapag kayo po ay nagdurusa, suffering, and you're persevering because Jesus is your Lord, He rewards that. Yung paglilingkod nyo because you're obedient, He rewards that. And when you love Jesus more than anything else, He rewards that. Ladies and gentlemen. Madami pang kategorya pero we can't go on. Madalas sa Biblia, di ba yung mga example ni Jesus, 2 lingkod. Yung isa, nagtapat. Yung isa, papetiks-petiks lang. Pagdating ng Panginoon ay, yung lang sipag, rini-reward. Yung papetiks-petiks has lost his reward because of his kapabayaan. Sa pagdating ng Panginoon, I am confident here in this church, TLA Grace, maraming tagong paggawa ng katapatan na hindi naman yung pinapangalandakan, si Lord, papatayin ko at sasabihin, ito ang ginawa nito. Ito ang ginawa ng aking anak. Ito ang ginawa ng aking lingkod. Openly, He will reveal what you have done. So ang maganda po, habang nandito tayo, gamitin natin ang ating mga kaloob for God's kingdom. Whatever gift you have, it may not be large in your esteem, pero any gift that you have and all of you are gifted, use it for God's kingdom. Dito po sa TLA Grace, napakarami po magaling mag-invest economically, financially. Good financial stewards. Pero ang tanong sa atin, are we investing our life in things that are eternal? Kapag gumuho na lahat ito, saan yung ating investment? Kaya sinasabi ng Biblia, mag-impok kayo dito, pero mag-impok kayo sa langit. Doon kasi hindi mabubulok, hindi pwedeng nakawin. Walang depreciation. Palagi po nag-i-interest yung ating pong linalagak sa Diyos. And be faithful in small or great responsibility. Minsan, ang problema ng Pilipino, kapag malaki yung tinoka sa kanya, doon lang siyang nagsisipag. Pero pag ang liit, ay, hindi naman makikita ni boss to eh. Makakaligtaan naman niya yun eh. The lesson of Scripture is, walang maliit o malaki na pag pinagkatiwala si Lord. Pag pinagkatiwala ni Lord, magtapat po tayo. Amen. Kising pa ba kayo mga kapatid? Kasi dapat may ekspreso doon na Eternal reward should motivate present faithfulness. Okay. Hindi po pagiging makasarili ang ambisyon na kapag dumating si Kristo, I want a reward that He gives me. Well, hindi po yon. Kasi nga po, motivation yan for perseverance. Hindi dali mabuhay sa Pilipinas at this time. Mabuti ka mo, ladies and gentlemen,
Hindi tayo katulad ng ibang bayan, napakahirap maging Kristiyano. Kasi pagiging Kristiyano, buhay mo ang kapalit. Yung magdala ng Biblia, buhay mo ang kapalit. Magbasa ng Biblia, mag-aral ng Biblia, magtipon sa iglesia, buhay ang kapalit. Napakarami po niyan. Dito, magdala ka ng Biblia, pumunta ka sa iba't ibang gusali, ang persecution hindi ganun katindi. You understand what I'm saying? So, tandaan po natin, yung expectation of reward hindi masama when it comes to a relationship with Jesus. Now, of course, we don't work just for the reward. But we understand, ang Diyos, yung kanyang ugali at character po niya, He will never go anything done for Him unrewarded. Yun ang style po niya. Hindi natin mababago po yan. God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown towards His name. Marami po dito, taga-church ito, hindi nakikita lang mga tao yung tindi niya manalangin. Bigis kayo maaga, pinapag-pray niyo mga pastor natin, pinapag-pray po niyo yung mga kapitbahay natin, pinapag-pray niyo may mga karamdaman sa church, pinapag-pray mo yung kanilang mga kakulangan. Doon ka, walang nakakita po niyan. But God never overlooks that. He never overlooks sacrifices made in love. Dito po sa TLA Grace, ito style po dito eh. Pag may nangangailangan, inaabutan niya, wala nang sabi. Hindi po, alam mo, inabutan ko si Ate Donna. Pagkalma, inabot mo kay Ate Donna. Wala nga akong pera, 2M lang binigay ko yung Ate Donna eh. Di ba wala naman tayong announcement, hindi tayo nag-announce. TLA Grace, ganyan po style yan. Tutulong niya, wala nang pasabi-sabi. Because they know they're not giving only for that person. It's a sacrifice made in love. Yung acts of kindness, dito po. Ang narinig ko, Pastor Jerry, dito sa TLA Grace, walang mayabang dito. Tama po ba yan? Mababang loob lahat. Mukha lang matapang yung mukha. Pero malambot po puso. Tapos yung ministry po natin, ito po maganda po eh. God has gifted you to be TLA Grace. Hindi po tayo Victory, hindi po tayo CCF. Praise God for these great churches. Tayo ay TLA Grace. Ang tawag sa atin, hindi tawag sa kanila. Pagdating sa langit, hindi naman sabihin, Atty. Randy, hindi ka naman mega church. Sa lugod ka muna. Walang ganun sa Panginoon eh. No? Sa Panginoon ay, are you responsible for what I have given you? Ito binigay ni Lord sa atin, pangatawaran po natin. Much of Christian faithfulness is unseen. But heaven records. Hindi po imagery sabi, He records. Hindi po yan katang-isip na He records. Everything is recorded in heaven. Ang ating Diyos po, ano tawag doon, Karen? Anong term yun yung very diligent even in the small things and everything. Kaya nga po, mga kapatid, huwag kayong magagalit kay Karen pag medyo naghihigpit kasi kailangan po yun. Saan nyo natutunan po yan? Kay Ate Donna. Mahalaga po yung nagsusulit, di ba? Akala po natin, sobra naman ito eh. Piso lang yan, ina-account mo pa. Kasi nga po, sabi ni Lord, magsusulit tayo sa binigay niya sa atin. Pinakamaliit o pinakamalaki binigay, magsusulit po tayo. Nakakatakot po yung sabi ni Lord na yan eh. Madami ako winaldas, siguro tayo po. Yung mga hindi natin pinagsumikapan na ayusin. And we understand, when we stand before God, hindi tayo nagsulit. He's not going to condemn you. But in the areas where you're faithful, He will reward you. Sayang, may mga loss po tayo ng rewards. But our salvation, hindi po mawawala po yan. It's always there for you. Therefore, do not grow weary in serving Christ. Amin po ba, TLA Grace? 12 years pa lang tayo, huwag tayong maghinawa na magsilbi. Remain steadfast during difficult seasons. There were seasons in people's lives here na ang hirap. At remember that eternal rewards far outweigh temporary sacrifices. Ang TLA Grace, tinatawagan po on our 12th year anniversary, maglingkod na may katapatan, mahalin si Kristo ng buong passion, magpunyagi kapag kayo dumadaan sa mga pagsubok, mag-invest po tayo sa eternal things, at ito po, tapusin yung takbo. Itong ganda, sinong gumawa nitong na to? Sister Mildred, ikaw ba ito? Alam mo, gusto ko po ito, natakbo yung mga matatanda,
natakbo din mga bata. Kasi minsan, ang tingin natin sa mga bata, they're the church of the future. No, they're the church of today. At mamaya po, when they sing, you will realize, yung awit ng mga matatanda, katulad ko na nandito, at awit ng mga bata, pantay-pantay sa Panginoon yan. When He sees them, He is glorified and He is magnified. So one day, tatayo po ang mga taga-TLA Grace. Well done, Jerry. Well done, Jojo. Well done. Problema kay Edgar, si Lord. Well done, Tatalino. Well done, Thon. Well done, Daniel, Dindo. Well done, Rebecca. Well done, Elsa. Well done, Ferdinand. Kasi si Randy, Ferdinand po yan. Now, hindi ko mauubos oras po natin pag in-enumerate ko yung sabi ni Lord na well done. Ang sabihin po niya, lahat po tayo makakarinig, well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. If that's the only thing you hear in heaven, sulit na. Sulit na ang lahat, mga kapatid. Pero habang tayo naririto, may reality ang ating buhay. May kalungkutan, may pagsubok, may karamdaman, may mga challenges. Mga kapatid, bahagi yan ng ating buhay, pero wag natin tanggalin ang ating paningin. Sabi nga ng scripture, let us run with endurance the race God has set before us. Fixing our eyes on Jesus, the author and finisher, our author of our faith. Amen po ba? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa biyaya na magkaroon ng church family katulad ng TLA Grace. Hindi sila perfect. Maraming pagkukulang, ngunit Panginoon, napakarami pong mga kaloob. Napakaraming ginagawa para sa iyo. Na Panginoon, hindi na nila ina-announce sa mundo. Marami pong mga accounts ng faithfulness, perseverance, Panginoon. Acts of kindness, loving brother and sister without even being commended, ginagawa nila. At ang TLA Grace, Lord, alam po namin, they are passionately in love with you. Because you are their Savior, you are their Lord, you are their Master. Kat Lord, sa iba't ibang season na dinadaanan ng mga kapatid dito sa TLA Grace, seasons of victory, seasons of joy, seasons of sickness and infirmity, seasons of financial lack, seasons of abundance, whatever season they're going through, Lord, nadun kayo. Nakaalalay, nakaagapay, tapat na Panginoon na hindi sila iiwanan o pababayaan man. Kaya nga't sa araw na ito, sabi mo, Panginoon, may mga rewards in heaven. But there are blessings for today. The blessings of answered prayer. The blessings of healing of our physical bodies. That's why, Lord, we declare today, for anyone who is sick, infirm, going through medical issues, in the name of Jesus Christ of Nazareth, be healed. By His stripes, you are healed. And Father, for those who are going through relationship problems, difficulties with loved ones, parent, children, conflict, I ask in the name of Jesus na maghilom ang mga samahang yan, maghilom ang mga relationships na yan, at magkaroon ng bagong simulain ang bawat isa. Sa mga kapatid na may pagkukulang sa mga bagay na material, Panginoon, you own the cattle on the 1,000 hills. Earth is yours and all its fullness. Panginoon, be gracious, Lord. Release your blessing. Release what they need this week. Release what they need this month. Release what they need. And Lord, above all, we thank you for your faithfulness. You have provided a land for TLA Grace. Lord, the time of building and mobilizing is in your hand. We will not worry. We will continue trusting you until we see its fulfillment, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, na tinuruan mo kami, when we pray, we believe, and we will receive.
Ganun po ang style po nyo. Kaya salamat sa mga aral ng pananampalatayang tinuturo mo sa TLA Grace. At Panginoon, paglingon po namin kapag naitayo na ang aming gusali, puro pagpupuri, pasasalamat, ang maririnig nyo sa inyong mga anak dahil tapat kayong sumabay sa kanila, sa kanilang bagong gusali, kung saan ang pangalan po yung mananatili, ang iyong worship ay palaging naririnig, ang mga panalangin ay umakit sa langit, ang pangangaral galing sa salita ng Diyos magaganap sa lugar na yan, at Lord, it will be a home for TLA Grace family, Lord. A place that they can go, they can worship, they can feel at home, Panginoon, and Lord, it's a place where they belong. And while it is not yet happening, Lord, we already see it with the eyes of faith. Because, Lord, you have planted it in our heart and mind. You have given that vision to our pastor, our pastoral team, and our leaders. And that vision will come to pass. Thank you. That vision is a picture of a preferable future. Our preferable future is a permanent home for TLA Grace. Thank you for this morning. Thank you for 12 years. Thank you for many, many more years of your faithfulness. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po. Good morning. Ayan. So, actually po, after the word po, our Grace twins and kids have actually prepared something for you. So, for this month po, we focused on the anniversary theme, which is yung found nga sa Philippians 3:14. So, we actually taught the kids as we press on toward the prize to win as we press on toward the goal to win the prize, we look up, we fix our eyes on Jesus. So now we present to you our twins and kids from our TLA Grace. Look up. Look up. Look up. Look up. Look up. Fix your eyes on Jesus.
made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Palakpakan natin muli ang Panginoon sa buhay ng mga batang ito. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid at mga magulang. Tayo po ay dumulog sa Diyos. Nawa sa araw nito, 12 taon ng katapatan ng Diyos at katapatan ng kanyang mga anak. Sa araw na to, ang mayamang biyaya ng Diyos Ama na nagmahal sa atin ng isang wagas at dalisay na pag-ibig ay sumainyo. Ang wagas na pag-ibig ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, na pinasan ang lahat nating sala, namatay ng isang karumal-dumal na kamatayan na ilibing, ngunit nagbangon muli mula sa mga patay at nananahan kasama po natin sa araw-araw, sumainyo. At ang pagpapala ng Diyos Espiritu Santo na siyang nagpapatotoo sa atin na tayo po ay may pangalan sa aklat ng buhay. Di lamang nagpapatotoo, kundi ginagabayan tayo sa araw-araw at binibigyan tayong kapangyarihan, ipakilala siya sa lahat ng ating mga kapitbahay, kamag-anakan at ang mundong ito sumainyo. Ang pagpapala ng Diyos maging bahagi ng ating buhay hanggang muling bumalik si Jesus. At ang bayan ng Diyos magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, ladies and gentlemen. Thank you. Yeah, let's continue to praise and to worship the Lord. And when we sing this song, I thank God, let's declare it from our hearts that we are thankful, grateful to the Lord because of the 12-year milestone that this church had already achieved. We are so blessed, so grateful that our God remains faithful, remains true to His promises in this church. And today, let's all celebrate that goodness. Hallelujah, hallelujah.
ashes in the wind. So long to my old friends. Burden and bitterness just keep it moving. You ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward song has found its way back. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he hit my heart, he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, come on, shout it out. Oh, one more time. Lost another one. I am free. I am free. I am free. Declare it. And lost another one. I am free. I am free. I am free. And lost another one. I am free. I am free. I am free. And lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Say get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Praise the Lord, oh my soul. 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 And I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? And I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? And I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Let's give the Lord a mighty and a loud clap offering because He deserves it. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Kayo po ba ay pinagpala ng mensahe ng Diyos sa umagang ito? Praise God. Marami pong salamat, Pastor Peter, on behalf of the TLA Grace Church. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pag-anyaya, sa inyong pagtanggap sa aming pong paanyaya na maging tagapagsalita. Every
anniversary po natin. Lagi po tayong pinagpapala ng salita ng Diyos. Amen? So, it is fitting na siya naman po ang ating pagpalain ngayon. Amen? So, Pastor, could you please praise the congregation? Ate Grace, could you please join our dear pastor and we will pray. Pagpalain po ng Diyos ang kanilang buhay. Praise God. Marami pong salamat. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin para po sa ating mahal na pastor sa oras na ito. Mahal naming Diyos na sumasalangit, napakabuti mo po, Panginoon, dahil ikaw ay nagbigay ng mga servant pastors sa iyong iglesia, katulad po ng aming mahal na pastor na si Pastor Peter. Lord, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon bilang isang iglesia at magkakapatid. Itinataas po namin sa iyo ang kanyang buhay. Maraming salamat po sa kanyang buhay, sa kanyang mataas na panawagan, at sa kanya pong katapatan sa paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Throughout the years, Lord, 48 years, faithful service in you, Lord. Napakabuti mo po sa kanyang buhay. And Lord, today we thank you for the way you have used him as a pastor, as a leader, as a husband, as an overseer of TLA Grace Network of Churches, and the minister of your word in the body of Christ. Lord, today we dedicate our dear Pastor Peter. Panginoon, once again, ina-acknowledge po namin na apart from you, this servant of yours can do nothing. Kaya Panginoon, alam ko Lord na kinalulugdan mo ang kanyang buhay. Dalangin po ng iglesyang ito at ng TLA Network of Churches that you would pour out your anointing, your power upon him, Lord, sa kanyang ministry. And Lord, lalo pa siyang maging pagpapala, gamitin mo pa siya, Panginoon, sa iyong ubasan. Napakabuti mo. Let his life remain fully surrendered to you, Lord, and may everything he does be done in your glory, for your glory alone. Kami, Panginoon, ay dumadalangin ng fresh anointing para po sa kanyang buhay. Anoint his mind with wisdom, his lips with truth, his heart with compassion, and his spirit with boldness and humility. Let the power of the Holy Spirit, hallelujah, and the authority of your word, hallelujah, be upon him in all he do, not only in the church, but in the community that he serves. Lord, strengthen our dear pastor. May every area of his life be blessed and be surrendered unto you. We speak blessing over his family, Lord, his ministry, and every work of his hands. Pagpalain mo ang kanyang may bahay, si Ate Grace. Salamat, Panginoon, sa kanilang partnership. We consider this couple, Lord, as the modern-day Priscilla and Aquila of the New Testament. Bless them mightily, Lord, in your work. At dalangin po namin, Panginoon, na tulad namin, na tapat na naglilingkod sa iyo, Lord, yung reward ay ibibigay mo din sa kanila. Dahil, Panginoon, lubos ang kanilang katapatan sa paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. We declare your favor upon him, Lord, upon his family, upon TLA Fairview, Lord, and the network of churches that he oversees and lead. Maraming salamat po. We commit to you our dear pastor. May you bless him, Lord, mightily. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, let your will be done, and your blessing be upon him forever and ever. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Marami pong salamat. Pagpalain po kayo, Pastor and Ate Grace. Thank you po, May we Pastor. call on now Pastor Ton to